Okay mga kapatid, ang Pilipinas daw ay magpapadala ng mga barkong haharang sa mga Chinese vessel na namataan sa Catanduanes mga tol. Dapat matagal nang meron tayong ganyan. Hindi pwedeng basta-basta na monitor at nararadar lang natin. Dapat talaga hinaharang mga kapatid. Dapat talaga panindigan natin yan. Kung atin yan, dapat gawa natin ng paraan para maprotektahan. Hindi kung kailan nandiyan na sila, napakarami na nila, saka tayo umaangal ngayon. Ang hirap na paalisin ng mga squatter kapag ang dami na mga tol. Kapag mga paisa-isa pa lang katulad nito, yan, kayang-kaya pang paalisin yan mga tol. Etong balitang to mula sa GMA Integrated News mga kapatid. Panoorin natin to at bigyan natin to ng reaction video. At kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, syempre huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Magpapadala ng barko ang Pilipinas para harangin ang Chinese vessel na namataan sa Catanduanes. Sana talaga kaya, no? Meron na ring radar system ang Philippine Air Force na didetect sa mga eroplano at barkong pumapasok sa ating exclusive economic zone. Yan, At nakatutok talaga si June Veneracion. Ito ata yung galing Japan kung di ako nagkakamali. Antayin na natin yung balita. Kuha ito sa Chinese flag research vessel na Shenku nang mamataan sa dagat bandang Catanduanes. Una yang namataan itong April 25 sa silangan ng Rapu-Rapu Island, Albay. Bagamat nasa northeast na ng Gamay, Northern Samar kaninang umaga. Nasa Samar na, putya. Palipat-lipat umano ito ng pwesto at hindi sumasagot sa radio challenge ng AFP. Ang susunod po natin. Pag mga ganyan, dapat yan, inaano na talaga no? Lalapitan, naharangin, tas hulihin lahat ng sakay. Mas maganda sana kung ganun Hakbang ay magpadala ng barko para i-intercept at alamin kung anong ginagawa ng barkong yan within our exclusive economic zone. Ang malinaw sa ngayon, namataan ito sa silangan ng Pilipinas na malinaw ng mas malayo sa China at hindi sa West Philippine Sea, kung saan may inaangking mga teritoryo ang China na bahagi ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Tama. Sa gitna ng ganyang pagpasok ng foreign vessels, napapanahon ang turnover ng mga makabagong kagamitan. Eto na nga yun. Eto yung mga galing Japan tong mga to. Tulad ng unang mobile surveillance radar system ng Philippine Air Force. Ang TPS P-14ME ay bahagi ng 5.5 billion pesos sa defense contract ng Pilipinas sa Japan. It adds our scope of domain awareness, particularly in the aerial domain. No? It adds eyes. Kumbaga nadadagdagan tayo ng mata. Dapat hindi lang sapat yung mata lang ang madagdag sa atin. Dapat madagdagan tayo ng galamay, kamay. Kasi aanihin natin yung nakikita lang natin sila pero wala naman tayong kamay para anihin sila, lapitan at kunin sila, di ba mga tol? Kasi kapag puro mata lang ang meron tayo mga tol, wala rin tayo magagawa dyan. Yan, nabibideo natin yan. Alam ko sa ibang balita, meron daw inihulog yung barkong yan Yung Chinese vessel na yan, may inihulog daw dyan. Hindi lang natin alam kung ano yun. Alamin na lang natin sa ibang mga reaction video mga tol. No? Pero meron daw inihulog yan. Tapos, eto na mga kapatid. Nasa Samar at talagang palipat-lipat ng lokasyon. Alam mo talagang may ginagawa sila dyan na hindi ka nais-nais Kasi unang-una, napakalayo na yan sa China. Nasa east side na yan wala na yan sa west. Diba? Wala na yan doon sa West Philippine Sea. Nasa kabilang bahagi na yan. Malinaw na malinaw na malabo na talagang sabihin pa ng China ng amin pa yan. Pero pag ginawa nila yun, ibang klase na talaga sila mga tol. Iba na takbo ng utak na nila Xi Jinping mga tol. Kaya kailangan talaga magpadala Pilipinas ng mga barkong haharang dyan. Kung pwede, arestuhin pa kung sino yung mga nandoon. Sa oras sa pangangailangan, pwedeng ipadala sa iba't ibang panig ng bansa ang radar system. Sa harap ng umiinit na tensyon sa West Philippine Sea, posibleng doon i-deploy itong mobile surveillance radar system ng Philippine Air Force. May kakayahan itong makadetect ng mga eroplano at barko na papasok sa teritoryo ng bansa. Well, it's possible that we can also deploy it in areas of the West Philippine Sea, given that we have a platform that can accommodate its size and its weight. Alam naman natin na marami ng Chinese vessel dun sa West Philippine Sea, di ba? Dapat ang ma-deployan din natin yan, yung kabilang bahagi din mga tol. Kasi yun,
nagsisimula na yung Chinang puntahan yun. Balak din ata nilang sakupin yun. It will play a significant role in bolstering the Philippine Air Force's capabilities in maintaining situational awareness in our airspace, ensuring that we maintain a watchful eye on the horizon for potential threats. Diba? At kung ma-monitor man natin, anong gagawin natin? Dapat meron tayong yun, diba? Meron tayong puwersa, meron tayong lakas. Okay, na-monitor natin, may mga Chinese vessels na pumasok, o anong gagawin natin? Yun ang next. Yun ang next goal natin, mga tol. Tapos eto na nga, no, unti-unti nang nagigising ang mga Pilipino, mga tol. Ito, ilang grupo nagrally para kondenahin ang pangaharas ng China sa West Philippine Sea. At eto lang, mga tol, kaninang-kanina lang, April 30, no? Panibagong pangaharas na naman ang ginawa ng China, mga tol. Winater cannon yung barko ng BFAR at PCG dito sa may Baho de Masinloc, mga tol. Nananawagan ng ilang grupo sa mga Pilipino na magkaisa para matapos na ang pambubuli ng China sa West Philippine Sea. At yun din ang panawagan natin dito sa reaction video natin. Sana mawala na talaga yung mga pro-China rito, mga tol. Nako po, sana wag kayong maghalal ng mga kandidatong pro-China. Pag nakikita yung maka-China yung mga yan, ligwak na. Yan ang ulat ni Joshua Garcia, live. Joshua. Yes, Dominic, nandito tayo ngayon sa Moraita, Maynila, kung saan nagtipon-tipon ang hindi bababa sa 1,000 miyembro ng Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya o ABACADA para kundinahin ang nararanasan pa rin pangaharas ng China sa West Philippine Sea. O tingnan nyo, sa SMNI, binabalita ba yung ginawa ng Chinang pangwa-water cannon dito sa Baho de Masinloc? Binabalita ba sa kanila? Wala. Ang nahuling nakita kong title ng balita nila, sayang daw ang kita sa China. Walang yan naman talaga. Focus na lang kayo kay Kibuloy. Dominic, ayon sa ABACADA, ito nakikita nilang susi para matuldukan ang agresyon, pananakot at pambubuli ng China Coast Guard sa mga mangingisdang Pilipino sa WPS at Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa. Ang magkaisa ang lahat ng mga Pilipino, maging ng mga mula sa mga namumuno para maresolba ang hindi pagkakaunawaan na naayon sa UNCLOS at Hague 2016 arbitral ruling. Kabuhayan ng mga kababayan natin na nakasalalay. Gayon din po sa atin dito sa Kamaynilaan, yung pong kapayapaan, nabubulabog yung kapayapaan natin dito sa atin. Ngayon lang ako sumang-ayon sa mga nagrarally. My goodness. Eto mga nagraraling to, di ba? Ating mga kababayan dito. Do alam naman nating hindi ito papansinin ng China, pero nakikita natin maraming mga Pilipino ngayon talaga ang gising na sa katotohanan. Sa Maynila. Ang pagsuporta po sa Pangulo ay pagsuporta sa Estado, pagsuporta sa kapayapaan, pagsuporta sa demokrasya. At nagrarally para suporta sa Pangulo, o di ba? Hindi nagrarally kasi galit sa Pangulo. Lalo po sa panahon ngayon. Dominic, kwento ni Anthony na nanggaling pa ng Zambales na pangingisda ang pangunahing pinagkakakitaan at pinangtutustos sa pamilya. Hindi lang ang pangkabuhayan nila na apektuhan ng pangharas ng China kung hindi maging ng kanilang kaligtasan. Apektado talaga kami dahil hindi kami makapasok sa loob ng lagoon, sa mismong loob. Lagi lang, tuwing pumupunta kami sa ngayon, nasa gilid lang talaga kami. Kasi pag nasa loob kami, safety kami. Walang hassle, malakas man ang hangin, malakas man ang halon, safety kami. Pero pag nasa labas kami, alanganin kami. Mangingisda to. Pakausap nyo kay Roque para malaman ni Roque yung mga pinagsasasabi niya. Dominic, pagtampok naman sa programa ng grupo ang ilang pagsasadula at pagtatanghal na sinusundan ngayon ng pagtitilik ng kandila ng mga lider ng samahan na nanggaling pa ng Bulacan, Pampanga, Zambales, Laguna at Cavite para ipakita kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lubos na suporta at tiwala ng taong bayan sa kanyang pamumuno at pamamahala sa bansa. We stand and protect PBBM. Dominic, sa ngayon nagpapatuloy ang kung pwede nga lang talaga sana si Marcos na tuloy-tuloy na presidente, no? Programa ng ABACADA dito sa Moraita at bahagyang o pansamantala muna isinara ng otoridad ang isang bahagi ng lansangan dito, yung kalsada papuntang Recto, Quiapo at Legarda, habang nananatili naman bukas yung kalsada papuntang Quezon City at Rojas Boulevard. At inaasahan naman na matatapos nga itong programa ng grupo bandang alas 7 ng gabi. At nakausap natin ng Manila Police District at nasa 50 tauhan ang kanilang i-deploy hindi lamang para siguruhin ang kaligtasan at kapayapaan dito sa kapaligiran, kundi para umagapay din sa daloy ng trapiko. At yan muna. Diba? Meron pang isang mga grupo na nagrarally. Tinatawag pa nga nila rally nilang prayer rally.
Imbis na ipanalangin nila yung kaligtasan ng bansa, 'wag masuong sa giyera, 'di ba? Ang pinagsisigawan nila do'n mga tol pagbagsak ng gobyerno, walang ya naman yung mga 'yan 'no. Ay naku. Well anyway, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa mga balitang 'to na napanood natin? Maraming salamat sa inyong panonood mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.